Afternoon po. Swear and confirm that to the best of your knowledge and belief that the contents of the foregoing complaint. Sige po. Pero pasign na po natin. Opo, nag-file kami ng election-related case kay Sara Diskaya. Tingin ko malinaw naman, clear and blatant violations of election law. Sa totoo, ayoko na rin gawin to, kasi nakakaabala din. Pero sa atin kasi, ang gusto natin, sa lungsod Pasig, kailangan sumunod ka sa batas. Kailangan sumunod ka sa election law. Kung sinabing kailangan mo i-declare lahat ng gastusin mo, dapat i-declare mo na maayos. Pag sinabing bawal ang ganitong klaseng billboard, bawal ang ganitong klaseng billboard. Pag sinabing 3 pesos per candidate, per voter, ang pwedeng gastusin, hanggang dun lang talaga pag campaign period. At marami pa pong iba, pwede nyo naman pong basahin, tingnan. So, ito, pwedeng, di ba, parang sa totoo lang, nag-uusap kami ni Atty. Macalental, parang ayoko na rin gawin. So, hindi naman ako yung mag-file, wala naman ibang magpa-file din ito. So, actually, magkakambal po ito. Ito pong final natin ngayon sa COMELEC. Tapos kaninang umaga, meron din po kaming final sa prosecutor ng Pasig para naman po sa perjury dahil sa kanyang misdeclarations tungkol sa kanyang citizenship. Dahil siya po ay British or dual citizen, tapos sinabi niya na hindi, diba? Tapos ginamit niya pa yung passport niya pagkatapos ng filing of COC. So, yun lang po. Bakit ngayon ang mayor? Anong bakit ngayon lang? Bakit ngayon tayo nag-file? Tingin ko ito naman yung tamang timing. Before elections, ayoko talaga mag-file ng kahit anong disqualification. Kasi ang gusto ko, tao ang magdesisyon. Baka sabihin politically motivated, baka sabihin politically motivated kung before elections ko ginawa. Pero ngayon, tapos na ang panahon ng politika, tapos na ang eleksyon, nanalo ako sa eleksyon. So ito yung, para sa akin, ito yung tamang pagkakataon para gawin po ito. Nakabase lang tayo sa kung ano yung tama, kung ano yung nakasulat sa batas. Mayor, anong election? What was your basis na iba nga yung dineclare niyang source kumpara doon sa pagkuha ng ginastos pang election? Pag binasa niyo po yung SOSE niya, nasa humigit kumulang 800,000 pesos lang ang kanyang declared expenditures. Nakita niyo naman lahat kung ano yung ginawa nila nung campaign. Kayo na po ang maghusga kung yun lang talaga ang ginastos nila. Mayor, how long did it take for you to scrutinize the SOSE? Well, ngayon lang namin pinafile, ngayon lang nabuo din yung kaso. Siyempre, marami rin kaming ibang ginagawa. So, ngayon po namin natapos. Ano pong mga election offenses yung sa tingin niyo po ay nagawa ni Diskaya? Well, unang-una sa lahat, hindi makatotohanan ang kanyang statement of contributions and expenditures, ang kanyang SOSE. Malinaw na malinaw po yun. Yung sa citizenship na banggit ko kanina, subject of another case we filed earlier this morning. Sa totoo, marami pang iba. Ilang pages din to, hindi ko na po isa-isahin. Sa akin po, hindi na lang ito tungkol kay Diskaya lamang o sa team nila. Para sa akin po, ito po ay statement na sa lungsod ng Pasig, dapat sumunod tayo sa batas. Darating ang barangay elections ngayong taon. Diba? Mensahe to sa mga nagnanais maging kapitan, kagawad, sumunod kayo. Ganun din, pagdating ng 2028, kahit sino pwedeng tumakbo. Basta eligible, basta qualified, pero sumunod kayo sa batas. At kung hindi, gagawin namin ng bahagi namin para managot kayo. Yun lang naman ang pinakamensahe po rito.